Nilipat na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaninang umaga. Pero ayon sa PNP, nakitaan siya ng problema sa baga. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ibiyahe si Guo mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame papunta sa Pasig. Bago ilipat ng kulungan, sumailalim muna siya sa medical exam sa PNP General Hospital kung saan nakita na meron nga siyang infection sa kaliwang baga. Plano pa naman sana siyang ilagay sa selda na pang-siyam na tao ang kapasidad, pero higit 4 na po na ang nakakulong. Sa assessment namin, wala naman siyang threat sa loob. Nagkaroon din kami ng masusing risk assessment dito, pati yung profile ng mga makakasama niya sa selda, pinag-aralan din naman po yun. So ma-assure naman namin ang safety and security niya habang nasa loob. Samantala, sumailalim na sa sputum test si former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para makumpirma ang kanyang kondisyon. Ang detalye sa live na pagbabalita ni Ria Fernandez. Ria, ano yung resulta? Meron na ba doon sa pagsusuri kay ex-Mayor Guo? Cheryl, sa mga sandaling ito ay nakaantabay pa rin tayo doon sa magiging resulta ng pagsusuri sa laway ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Superintendent J. Rex Bustenera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, inaasahan namang lalabas din ang resulta ngayong araw rin. Ipinadala na raw nila ang specimen sa Quezon City Jail kung saan may laboratorio sila para sa gene expert test. Cheryl? So Ria, yung isinagawang sputum, kasi di ba yung initial na resulta, nakitaan daw ng infection sa kaliwang baga. So, para malaman kung anong klaseng infection to. Tama. Specifically, itong sputum test ay para doon sa possible tuberculosis infection. Nagnegatibo naman daw si dating Mayor Alice Guo sa COVID test. Tiningnan din daw nila muli yung kanyang blood o yung dugo at nakita naman nilang negatibo din sa ibang mga infection. So, ang ginagawa lang ngayon ng laboratorio ng BJMP sa Quezon City Jail ay parang confirmatory test lang, pero specifically para sa tuberculosis. Pero aware ba doon si Mayor Guo? Mayroon ba siyang nasabi daw na kakaibang nararamdaman o problema sa paghinga? Ang kwento sa atin ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, noong Biyernes, isinailalim na sa medical procedure si Alice Guo dahil ang target sana nila nung araw ding yon mailipat na dito sa Pasig City Jail Female Dormitory si Guo. Ngunit doon naman sa resultang yon, negatibo naman daw. Even yung x-ray niya okay daw, clear yung kanyang lungs. Kaya lang kaninang umaga nang muling isailalim sa medical procedure sa PNP General Hospital, doon na nakita ng kanyang doktor na merong posibilidad na meron siyang infection sa kanyang kaliwang baga. Kaya wala na raw ginawang treatment ang PNP. Pag turnover nila sa BJMP dito sa Pasig City Jail Female Dormitory, ang nasabing pasilidad na ang bahala para sa confirmatory test at kung anumang treatment ang dapat na ibigay kay Alice Guo. Saan na siya eksaktong makukulong ngayon? May posibilidad may facility ba sa Pasig City Jail bukod dun sa paglalagakan dapat sa kanya na mahigit 4 na pungang inmates na ang capacity lang ay tama ba, Sham? Tama, oo. As we speak, nasa isolation facility lamang siya ng kulungan, no? Ang laki nitong isolation facility sa paglalarawan sa atin ni Bustenera ay mga nasa 15 square meters lang. Ang kasama niya roon ay 3 inmates na nagre-recover na raw mula sa tuberculosis. So kapag nagnegatibo daw siya dito sa sputum test, ay agad siyang ililipat doon sa cell number 3. Itong cell number 3, gaya nga ng sinabi mo, Sheryl, ito yung originally, ang kapasidad lang ay siyam, pero sa ngayon, overcapacity na, nasa 43 PDLs na daw. Kaya siksikan talaga, triple deck daw ang kama at sa bawat kama na single bed lang yung size, no? Nakita natin sa larawang ibinahagi sa atin ni J-Rex kanina, kaya lang hindi pa pwedeng i-release sa publiko, ay siksikan yung mga inmate, mga 6 sa kada layer ng triple deck na to ang nagsisiksikan. Kaya yung iba sa sahig na humihiga. Ganun na, kasikip ang Pasig City Jail.
Tama, tama. Congested nga raw dito. Yun ang binahagi sa atin ni Bustenera. Gayunman, tiniyak niya na walang magiging special treatment kay dating Mayor Alice Go. So for now, hanggat hindi nako-confirm kung ano talaga, kung nakakahawa ba yung kanyang sa infection sa baga, ay hindi siya ililipat dito sa cell number 3. Mananatili siya sa isolation or hihintayin na talagang mawala yung kanyang infection regardless of kung ano ang klaseng infection ito. Ang sinabi sa atin ni Bustenera, basta magnegatibo siya dito sa sputum test na inaasahan nila within the day, lalabas din ang resulta, ililipat na siya kagad doon sa cell number 3. Kasi yung mga nauna naman nilang test like yung COVID test and even yung repeat test niya sa laboratory like yung sa blood test, lahat naman okay yung resulta, negatibo. Sa sitwasyon ngayon ni Guo Ria, paano yung magiging sistema dito sa pagdalo ni Guo sa mga pagdinig sa Senado o Kamara? Pagdating daw dito sa mga legislative inquiries ng Senado at Kamara, ang susundin daw ng BJMP kung ano ang magiging instruction ng korte. Kasi kung napapansin niyo ang nagiging protocol, yung mga mambabatas natin sumusulat doon sa korte para hilingin na makadalo si Go. Pero pagdating naman doon sa mga mismo mga court hearing, sabi sa atin ni Bustenera, naisa na ng BJMP na hilingin sa mga korte na mag-online hearing na lang si Alice Go. No? Pero siyempre sa mga sandaling ito, wala pang tugon yung korte. Ang pinakamalapit na hearing date ni Alice Go na dito sa Pasig RTC na siyang nag-issue nga nitong commitment order para makulong dito sa Pasig City Jail ay merong arraignment o pre-trial ang dating mayor sa September 27. So inaantabayanan natin kung physical o online ang magiging pagdalo doon ni Alice Go. At para lang din sa kaalaman ng ating mga manonood, ay sa mga anong kaso ulit kung bakit nakakulong si Alice Go? Dito sa Pasig City Jail, ito ay sa bisa nga ng commitment order na inalabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 kaugnay ng kanyang qualified human trafficking case. So non-bailable ito sa pagkakatanda natin, sa panayam natin noong Biyernes sa abogado ni Go. Matapos naman niyang magpiyansa sa hiwalay niyang kaso, yung graft case niya sa Valenzuela Regional Trial Court, ang sabi sa atin, para dito sa non-bailable qualified human trafficking, plano nila na magpetisyon sa korte para sana ay makapagpiyansa sila kahit na non-bailable ito. Maraming salamat for the update, Ria Fernandez.